Nagtanong naman rito si Li Qing na kung ayos lang ba si Ling Feiwu sa kanyang ginagawa. Sabi naman ng ating bida kay Li Qing na hayaan na nga raw nila si Ling Feiwu na ilabas ang lahat ng hinanakit nito sa kanyang puso. Maya-maya nag-notification ang system ng ating bida. Sabi ng system binabati niya ang disipulo na si Ling Feiwu sa pagpatay sa isang master sa Profound General Realm at makakakuha ang host ng 300 sect point sa kanyang Divine Immortal Sect. Pagkatapos paslangin ni Ling Feiwu ang hangal, nagpasalamat naman ito kay Elder Ye Gucheng at kay sect leader Wang Feng dahil tinulungan siya na makakuha ng hustisya sa mga ginawa ni Ling Yunyi sa kanya, lalo na ang kanyang pamilya. Nangako din si Ling Feiwu na mabubuhay siya at mamamatay bilang disipulo ng Divine Immortal Sect. Wika naman ni Wang Feng at sinabi niya na ang Divine Immortal Sect ay kayang magbigay ng magandang lugar para sa cultivation ngunit nasa sarili niyang kakayahan kung lalakas siya o hindi. Sinabi din ni Wang Feng habang inaalalayan niya si Ling Feiwu na ang Divine Immortal Sect ay walang kinatatakutan, kahit na ang kalaban ay isang makapangyarihan, kaya kapag ang Divine Immortal Sect ang kinalaban ay humanda sila sa kanilang kamatayan. Dahil sa sinabi ni Wang Feng ay napaluha si Ling Feiwu, habang sinasabi niya kay Wang Feng na hindi niya nga raw bibiguhin ang ating bida na maging pinakamalakas na cultivator sa hinaharap. Sabi ni Wang Feng sa kanyang isip habang pinagpapawisan nito, ang pagmamanipula ng emosyon ng mga tao ay talagang walang kapantay. At wika din niya na hindi nga raw madaling lokohin si Ling Feiwu, kumpara kay Li Qing. Kasabay nun, nagtanong naman dito si Elder Ye Gucheng na kung gumagamit ba nga raw si Ling Feiwu ng armas na espada. Sumang-ayon si Ling Feiwu na oo habang gumagalang ito sa pagsasalita kay Elder Ye Gucheng. Nagtanong si Elder Ye Gucheng kay Ling Feiwu na kung gusto ba nga raw niyang maging master siya. Laking gulat ni Ling Feiwu, Li Qing at maging si Wang Feng dahil si Elder Ye Gucheng na mismo ang nagbigay ng malaking oportunidad para matuto si Ling Feiwu. Bulong ni Wang Feng kay Ling Feiwu na huwag na nga raw itong mag-isip kung ano ang isasagot niya kay Elder Ye Gucheng, dahil hindi na magtatanong muli ito kaya huwag na nga raw palampasin pa ito ni Ling Feiwu. Natauhan naman si Ling Feiwu sa sinabi ng ating bida. Kaya dali-dali naman itong lumuhod, at walang pag-aalinlangan naman na sumagot ito kay Elder Ye Gucheng na gusto niya nga raw matuto rito at nagbigay din ng respeto si Ling Feiwu sa kanyang Master Elder. Habang nagbibigay ng respeto si Ling Feiwu ay sinabi sa kanya ni Elder Ye Gucheng na maayos ang kanyang paghawak sa espada ngunit bago siya turuan ng pamamaraan sa pakikipaglaban ay gagamutin muna ni Elder Ye Gucheng ang mga pinsala na nakuha niya mula nang habulin siya ni Ling Yunyi. Tumalikod si Elder Ye Gucheng, at sinabihan niya si Ling Feiwu na sumunod nga raw siya sa kanya sa loob ng kubo para gamutin ang mga pinsala nito. Bago sumunod si Ling Feiwu kay Elder Ye Gucheng ay tinawagan muna ni Ling Feiwu si Wang Feng at may sasabihin sana ito. Ngunit pinasunod agad ni Wang Feng si Ling Feiwu kay Elder Ye Gucheng. Tumatakbo naman na sumunod kay Elder Ye Gucheng si Ling Feiwu habang iniisip ni Wang Feng na lalakas na nga raw ang kanyang Divine Immortal Sect at mayroon na rin siyang isang matalinong disipulo na gustong turuan ni Elder Ye Gucheng. Akala din ni Wang Feng na imposibleng magawa ang quest ng system ngunit isang buong maghapon lang ay nagkakaroon na ito ng magandang resulta. Sa kabilang banda naman, sabi ni Li Qing sa kanyang isip habang nakatingin ito ng malungkot kay Ling Feiwu at Elder Ye Gucheng, dahil ang kanyang junior sister nga raw na si Ling Feiwu ay may master na malakas ngunit siya ay wala pa din. Kaya nagtanong naman ito sa kanyang sect leader na si Wang Feng, kung ano ang kanyang plano para sa kanya. Dahil nga mataba si Li Qing ay sinabi ni Wang Feng na mag-diet muna siya at inutusan niya din ito na magbunot ng damo para makabawas ito ng kanyang timbang. Kaya tinuro na ni Wang Feng ang gagawin ni Li Qing, wala na lamang nagawa dito si Li Qing kundi ang sumang-ayon sa kanyang sect leader na si Wang Feng. Habang nagbubunot ng damo si Li Qing napapasabi na lamang ito sa kanyang isip. Bago siya tinanggap ng kanyang sect leader na si Wang Feng, walang humpay ang papuri niya sa kanya at tinrato niya siyang parang isang kayamanan, pero nang dumating ang junior sister na si Ling Feiwu ay naging parang damo na lang siya. Makalipas ang ilang sandali, nasa ilalim ng puno si Wang Feng habang sinusuri nito ang kanyang system, kaya inutusan ng ating bida ang kanyang system na ipakita niya nga raw ang panel ng kanyang Divine Immortal Sect. At sabi din ni Wang Feng nung nakaraan nakuha niya si Li Qing, pagkatapos nakuha niya si Ye Gucheng mula sa kanyang system, at ngayon nakuha niya si Ling Feiwu,
At sana nga raw malaman na niya na kung sino ang makikilala niyang isang talentadong tao sa pagkakataong ito. Pinakita na ng system ang information ng kanyang Divine Immortal Sect, at wika ng kanyang system, ang Divine Immortal Sect ng host ay nasa antas ng Sekta Level 1. Pwede lang magkaroon ng sekta ng 5 elder, ang una ay si Elder Yegu Cheng at ang antas nito ay nasa Nobility Realm at ito ay nasa peak stage, at ang 4 na slot ay wala pa. At ang mga disciple ng sekta ay pwede lamang magkaroon ng 10 disciple, ang una ay si Li Qing at ang antas nito ay nasa mortal lang, at si Ling Feiwo ay nasa antas ng medium spirit realm, at ang 8 slot ay wala pa, at ang puntos ng sekta ng host ay nasa 300 points. Tinanong ni Wang Feng sa kanyang system na kung saan nga raw nagagamit ang puntos ng kanyang sekta. Sinagot naman siya ng kanyang system ang mga sect points ay nagbibigay daan sa host na makipagpalitan para sa mga lottery draw at i-upgrade ang sistema. Habang nag-upgrade ang sistema, makakapagpatawag ang host ng mas makapangyarihang mga eksperto at mahiwagang kayamanan, at makakapag-recruit ng mas maraming disipulo, at iba pa. Namangha naman si Wang Feng dahil may magagamit naman siyang pag-draw sa kanyang system, at nagtanong din ito sa kanyang system na kung papaano nga raw makakuha pa ng puntos na ito. Ipinaliwanag ng kanyang system, may 3 paraan upang makakuha ng sect points. Una, kumpletuhin ang mga gawain na ibinigay ng sistema. Mas mataas ang hirap, mas maraming sect points ang makukuha ng host. Ang pangalawa ay ang pagtalo ng mga kaaway, mas hindi pamilyar ang kaaway, mas maraming sect points ang makukuha ng host. Ang pangatlo ay ang pagre-recruit ng mga talentadong disciple, mas mataas ang talento ng henyo, mas maraming puntos ng sekta ang makukuha ng host. Nagtanong din ng ating bida sa kanyang system, ay si Ling Feiwo ay nakarating sa pinakamataas na antas ng Intermediate Spirit Realm sa edad na 18, kaya maaari siyang ituring na isang top genius, dahil sa ganitong talento. Bakit hindi tumaas ang kanyang mga puntos sa sekta nang sumali siya sa Immortal Sect? Sinagot naman ito ng system, bagaman maganda ang mga kwalipikasyon ni Ling Feiwo, wala siyang espesyal na pisikal na katangian at walang pag-unawa sa larangan, kaya hindi siya makararating sa pinakamataas na ranggo ng mga henyo. Nagtanong din ng ating bida sa kanyang system habang inaantok ito, na kung ano nga raw kwalipikasyon ni Li Qing. Sinabi ng system na may bayad nga raw ng 100 points bago makita ang kwalipikasyon ni Li Qing. Kaya buwisit na buwisit ang ating bida habang nagbabayad ito sa kanyang system. Ngunit laking gulat ni Wang Feng na si Li Qing ay pwedeng maging isang napakalakas na cultivator sa hinaharap. Hindi naman naniniwala dito ang ating bida sa kanyang system na kung totoo ba nga raw ang pinagsasabi nito. Sinabi ng system, ang sistema ay hindi kailanman nagkakamali, at ang disipulo na si Li Qing ay mayroong Immortal Black Spirit Turtle Physique sa kanyang katawan, ngunit hindi pa niya ito na-activate. Nagtanong ang ating bida na kung ano nga raw ang Immortal Black Spirit Turtle Physique. Pinaliwanag ng system, ang pisikal na anyo ng Black Spirit Tortoise ay itinuturing na pinakamataas na pambihirang katawan sa mundo. Hanggat hindi siya namamatay, hindi na ito mawawala sa kanya. Dahil may kakayahan itong magbigay ng ganap na depensa at ganap na mabuhay ng panghabang buhay, patuloy siyang mabubuhay habang tumatanda ang mundo at lahat ay naglalaho, at ang kanyang buhay ay walang hanggan, at ang kanyang depensa, walang kapantay, kahit na ang mismong kalangitan at lupa ay masisira, mananatili pa rin ang kanyang kalayaan. Napanganga naman na pinagmamasdan ni Wang Feng si Li Qing habang sinasabi niya sa kanyang isip, ang walang alam at matabang na si Li Qing ay may ganitong nakakatakot na pangangatawan, kung mapapalakas niya ang katawan ng Black Spirit Turtle hanggang sa sukdulan, hindi ba't makakamit niya ang immortalidad? Ngayon ay nalaman na ni Wang Feng ang lahat ng ito kaya naging porsigido na ang ating bida na i-activate na ang Immortal Black Spirit Tortoise ni Li Qing, kaya agad na itinanong ni Wang Feng sa kanyang system kung ano ang dapat gawin para i-activate ito sa lalong madaling panahon. Sagot ng system kay Wang Feng na kailangan nga raw ng host na bugbugin si Li Qing, basta huwag lang itong paslangin, at dagdag pa ng system ay kailangan ng Immortal Black Spirit Fortress na makaramdam ng malalakas na atake para mabilis na may activate. Kaya si Wang Feng ay nag-iisip kung saan siya makakakuha ng gamit o tao, para bugbugin si Li Qing at para mabuksan na ang kanyang natutulog na kakayahan. Biglang naisip naman ni Wang Feng si Ling Feiwo dahil siya ay nagsasanay para lumakas kaya kung siya at si Li Qing ay magtutulungan mas mapapadali ang kanilang pagpapalakas.
Sa kabilang banda naman, habang si Li Qing ay nagbubunot ng damo, ay bigla na lamang itong nakaramdam ng malakas na enerhiya na nagmumula sa kubo na umaabot sa himpapawid, at dahil dito nagkaroon naman ng pagbagsak ng Thunder Tribulation. Natakot naman dito si Li Qing kaya dali-dali naman itong nagtago sa binti ng ating bida, at nagtanong din ito kay Wang Feng na kung anong araw ang nangyayari. Pinakalma naman ng ating bida si Li Qing na wag nga raw itong mag-alala, dahil nasa kontrol nga raw nila ang sitwasyon. Ngunit sa totoo lang hindi ito alam ni Wang Feng, kaya dali-dali naman itong nagtanong sa kanyang system na kung ano nga raw ang nangyayari ngayon. Ang sabi ng system ay nagmumula ang malakas na enerhiya kay Ling Feiwu dahil siya ay mag-breakthrough na sa Profound General Realm, namangha din si Wang Feng dahil sa tulong nga raw ni Elder Ye Gucheng ay mabilis lamang lumakas si Ling Feiwu sa kanyang cultivation. Sinabi ni Wang Feng kay Li Qing na ito ay nanggagaling kay Ling Feiwu dahil siya ay tataas ng antas sa cultivation para maging Profound General Realm. Bigla naman nalungkot si Li Qing dahil iniisip nito na ang junior sister niyang si Ling Feiwu ay bagong disipulo pa lang sa Divine Immortal Sect ngunit ito ay mayroon ng master at ngayon ay tataas na agad ng antas sa cultivation. At wika din niya habang kung ano-ano ang ginagawa nito sa lupa na baka nga raw mapahiya siya at mawala ng karapatan bilang senior brother dahil hanggang ngayon ay mortal pa rin siya. Nakita naman ito ni Wang Feng at pinisil ang pisngi ni Li Qing at sinabi niya dito na huwag nga raw siyang mag-alala dahil bukas na bukas nga raw ay sisimula na niya ang pagsasanay niya at malalampasan nga raw ni Li Qing si Ling Feiwu sa maiksing panahon lamang. Tuwang-tuwa si Li Qing at nangangako nga raw ito sa ating bida na makakaya niya nga raw ang pagsasanay na ibibigay niya sa kanya. Sinabi ni Wang Feng habang pinagmamasdan nila ang pag-breakthrough ni Ling Feiwu, na siya at ang Divine Immortal Sect ay naniniwala sa kakayahan ni Li Qing at makakaya niya ang pagsasanay para maging Profound General Realm sa hinaharap at magbibigay ng karangalan sa Divine Immortal Sect. Mula sa lugar kung nasaan ang kubo ng Divine Immortal Sect ay makikita ang tuktok ng isang bundok habang tuloy pa rin ang Thunder Tribulation, at pagkatapos nun, may dumating na isang makapaminsalang lalaki dahil ito ay isang demonyo. Siya ay natulog ng mahigit 100 taon at natutuwa din ito na ngayon na nagising na siya ay mayroong Profound General Realm siyang makakain sa hindi kalayuan na lugar. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at dali-dali na itong bumulusok pababa para puntahan ang kinaroroonan ng magiging pagkain nito. Sa kabilang banda patuloy naman ang paglakas ng enerhiya na nanggagaling sa kubo ng Divine Immortal Sect at hindi nagtagal ay dumating ang sukdulan ng lakas at makikita na halos masira ang lahat ng nasa kapaligiran doon. Pagkatapos ng Thunder Tribulation lumabas sa kubo si Ling Feiwu na may bagong antas ng cultivation at kasunod naman ito ang kanyang Master Elder na si Ye Gucheng. Kaya nag-notification ng system ng ating bida, binabati niya ang host sa matagumpay na pag-breakthrough ni Ling Fei sa antas ng Profound General Realm. At ang matatanggap ng host na gantimpala ay 1,000 puntos ng sekta. Natuwa naman si Wang Feng dahil sulit nga raw ang pagsali ni Ling Feiwu sa kanyang sekta, at napakatalentado nga raw nito. Kaagad naman nagpasalamat si Ling Feiwu sa kanyang sect leader na si Wang Feng, dahil sa pagbibigay nito ng pagkakataon na makapasok sa Divine Immortal Sect at makatungtong sa antas ng Profound General Realm sa tulong ni Elder Ye Gucheng. Si Li Qing naman ay napakagat sa damit ni Wang Feng dahil naiinggit ito sa kanyang junior sister, at iniisip din ito na siya ay magiging entry phase realm sa isang buong taon dahil siya ay walang talento. Si Wang Feng naman ay sinabi niya mula sa araw na yun ay sumunod si Ling Feiwu kay Elder Ye Gucheng at humiling na sana ay sa mga darating na panahon ay madadala niya ang pangalan ng Divine Immortal Sect kahit saan man siya magpunta. Masaya naman na sumang-ayon si Ling Feiwu sa kanyang sect leader. Ngunit tumigil ang kasiyahan dahil may naramdaman si Elder Ye Gucheng sa hindi kalayuan na isang malakas na enerhiyang paparating sa kinaroroonan nila. Hindi nagtagal ay nakarating na sa Divine Immortal Sect ang Demonic Cultivator at sinabi niya sa kanila habang nasa likod na ito ni Wang Feng, na may iba pang pwedeng kainin sa lugar na yon maliban sa Profound General Realm na naramdaman niya sa malayo. Nararamdaman naman ni Wang Feng na hindi basta-basta ang lakas ng Demonic Cultivator. Kaya dali-dali naman itong nagtanong sa kanyang system na kung gaano nga raw ito kalakas. Sinabi ng system kailangan nga raw ng host ng 100 puntos para masuri ang background ng Demonic Cultivator, wala nang nagawa dito si Wang Feng kundi ang gamitin ang kanyang puntos. Dito niya nalaman na ang Evil Cultivator na ito ay isang Profound Sovereign Realm,
at nagbigay ng sobrang kaguluhan sa Yori Empire libong taon na ang nakalilipas at ang pangalan nito ay si Great Demon Swansha. Sa mga panahong yun ay natalo siya ng Emperor ng Yaori Empire at ikinulong siya ngunit nagawa nitong makawala sa seal na inilagay sa kanya at bumaba ang kanyang cultivation hanggang sa ito ay maging kasing lakas ni Elder Yegucheng na isang nobility realm. Nang malaman nito ni Wang Feng ay nangamba ito dahil kung nasa totoong lakas ng cultivation mayroon ng evil sect ay kahit si Elder Yegucheng ay hindi kayang tapatan ang lakas ng isang profound sovereign realm. Ngunit bigla na lamang nagsalita si Li Qing habang dinuduro niya ang hangal na kung anong araw ang pangalan ng demonic cultivator na nanggugulo sa sekta nila, at kung hindi ito magsasalita ay mamamatay siya at hindi maililibing ng maayos ang kanyang katawan. Galit naman ang demonic cultivator kay Li Qing ngunit si Li Qing ay matatag na nakatayo na may kayabangan pa dahil alam niya na malakas si Elder Yegucheng at Wang Feng ngunit hindi nito alam na ipinapahamak niya ang Divine Immortal Sect sa ginagawa nito. Kaya sinabi ni Ling Feiwu kay Li Qing na ang demonic cultivator na nasa harapan nila ay hindi nalalayo sa lakas ng kanyang Master Elder na si Yegucheng na may nobility realm. Sagot naman ni Li Qing kay Ling Feiwu ay kahit ang demonic cultivator ay isang nobility realm ay nariyan pa rin ang kanilang sect leader na si Wang Feng para talunin ito. Natuwa naman ang demonic cultivator dahil napakatalas nga raw ng mata ni Ling Feiwu, kaya karapat-dapat lamang ito na maging pagkain niya. Pinagmamalaki naman ni Li Qing ang kanyang sect leader na si Wang Feng, dahil sinabi nga raw ng kanyang sect leader sa kanya na ang entry phase realm ay kayang makamit sa isang taon lang, kaya ang profound sovereign realm ay makakamit sa loob ng 3 taon ng pagsasanay, kaya sigurado na nga raw siya na napakalakas ng kanilang sect leader na si Wang Feng, kaya ginamit na ni Qiling ang kanyang legendary finger para asarin ang demonic cultivator. Sinabi pa ni Li Qing sa demonic cultivator ay lumuhod ng araw ito sa harap ng Divine Immortal Sect at mamatay. Sa mga sinabi ni Li Qing sa demonic cultivator, bigla na lamang itong pinagpawisan habang nakatingin ito sa ating bida, dahil kung totoo nga raw ang sinasabi ni Li Qing sa kanya, mahihirapan nga raw itong makipaglaban sa kanila. Si Wang Feng naman ay nabibwisit sa ginagawa ni Li Qing at alam na nito kung bakit binigyan siya ng isang immortal black spirit tortoise na pangangatawan dahil dapat lang siyang bugbugin ang bugbugin kagaya ng sinabi ng system kay Wang Feng. Kahit ang demonic cultivator ay sobrang galit na sa pang-aasar ni Li Qing, kaya hinamon na niya ang Divine Immortal Sect na lumaban sa kanya. Kaya si Wang Feng ay nagsabi kay Elder Yegucheng na labanan niya muna ang demonic cultivator dahil sisiguraduhin niya nga raw hindi na ito makakatakas ng buhay sa kanila. Nagsama na nga si Wang Feng gamit ang system at hinihintay na lang nito ang pagdating ng mas malakas na cultivator, samantala ang devil na si Xuanxia ay naglabas ng isang bola na enerhiya, at naging isang malaking kamay ito ng demonyo. Pagkatapos nito, dali-dali naman itong umatake kay Elder Yegucheng. Naghanda naman dito si Elder Yegucheng ng kanyang sandata, kaya sa pag-atake ni Great Xuanxia ay madali lamang napawalang bisa ni Elder Yegucheng ang atake nito. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang may sumulpot na atake sa likuran ni Elder Yegucheng, at hindi niya na ito naiwasan kaya nahawakan siya ng kamay na enerhiya ni Great Xuanxia. Pinagpawisan naman dito si Li Qing, dahil walang kahirap-hirap lamang na nahuli si Elder Yegucheng ng kalaban. At si Ling Feiwu naman ay nakiusap ito kay Wang Feng na tulungan niya ng araw si Master Elder Yegucheng, dahil nasa panganib ng araw ito. Ngunit ang sagot ni Wang Feng kay Ling Feiwu na huwag niya nga raw minamaliit ang kanyang Master Elder, dahil hindi ito basta-basta, kaya manood na lamang ng maigi si Ling Feiwu sa kanilang laban. Pagkatapos nito, umatake naman si Elder Yegucheng habang hawak ito ng aurang kamay ni Great Xuanxia. Napansin naman ito ni Great Xuanxia ang ginawa ni Elder Yegucheng, kaya dali-dali niya naman nilakasan ang pagkahawak nito sa kanya. Hindi naman naging sapat ang ginawa ni Great Xuanxia sa pagpigil kay Elder Yegucheng, kaya buong-buo niya naman sinalo ang atake nito. Napahawak naman sa lupa si Great Xuanxia, para hindi ito tuluyan na bumagsak sa lupa. Napasabi na lamang si Great Xuanxia sa kanyang isip habang pinagmamasdan niya si Elder Yegucheng, na mayroon palang isang expert sa sekta na ito, dahil ang teknik nga raw nito ay napaka-perpekto. Nagalit din si Great Xuanxia dahil sa nakuha nitong pinsala sa atake ni Elder Yegucheng, kaya sa labis nitong pagkagalit nagpalabas ito ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan, kaya dali-dali naman itong sumugod sa lokasyon ni Elder Yegucheng.
Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nagsalita si Li Qing at sinabihan niya si Great Xuanxia na mayroong pang-iinis na huwag mag-isip na tumakas dahil hindi siya makakatakas sa kanya at sa Divine Immortal Sect. Lalo naman nagalit si Great Xuanxia sa sinabi ni Li Qing, kaya mas lalo na ito na nagpakawala ng malakas na enerhiya sa labis nitong pagkainis. Si Wang Feng naman ay sinuntok niya si Li Qing para tumahimik ito sa kakadaldal, at para tumigil na din ito sa pagpapahamak niya sa kanya, dahil ang kaharap nila ay isang malakas na demonic cultivator. Hindi naman alam ni Li Qing kung bakit siya sinuntok ni Wang Feng kaya nagtanong ito habang nakaluhod sa lupa. Sumagot naman si Wang Feng na may lamok lang sa kanyang pisngi ngunit ang totoo ay sinuntok talaga siya ni Wang Feng para manahimik na ito. Ibinaling na lamang ni Great Xuanxia ang kanyang galit kay Elder Ye Gucheng dahil nararamdaman niya ang pinsalang binigay nito sa kanya. Sinabi din nito kay Elder Ye Gucheng na kung makakawala siya sa seal na inilagay sa kanyang katawan ay si Elder Ye Gucheng na raw ang unang kakainin nito. Kaya naghanda na ito para umatake at nagpalabas ng isang malaking kamay na halos matakpan ang kalangitan. Hindi naman nangamba si Elder Ye Gucheng at walang balak itong umiwas kahit na ang paparating na enerhiya ay napakalakas. Hindi din nagpatinag si Elder Ye Gucheng, kaya dali-dali na din itong naghanda ng kanyang malakas na teknik para sabayan sa pag-atake si Great Xuanxia. Sa kanilang pagsasalpukan sa kanilang makapangyarihang atake, dali-dali naman tumakbo si Wang Feng, Ling Feiwu at Li Qing para makaiwas sila sa malakas na salpukan ng enerhiya ni Great Xuanxia at si Elder Ye Gucheng. Nagsalpukan na nga ang dalawang enerhiya at sumabog ito ng napakalakas, unti-unting nawawala ang usok at nang tuluyan ang mawala ay nakita nila na ang kapaligiran ng buong Divine Immortal Sect ay naging patag at wala na ang kapunuan. Tumigil naman ang dalawa sa pag-atake dahil ang pinakawala nilang enerhiya ay hindi basta-basta lang. Si Great Xuanxia naman ay nag-iisip kung gagamitin niya nga raw ang buong lakas niya, at kung gagamitin niya nga raw ito malalaman nga raw ng taong naglagay ng seal sa kanyang katawan na siya ay gising na. At kung mangyari yun ay wala siyang kalaban-laban, at tanging dapat niyang gawin ay ang tumakas sa kanilang laban. Kaya sinabihan niya si Elder Ye Gucheng na itigil na ang labanan at hintayin ang muling pagbabalik nito na may buong lakas na ang taglay. Ngunit sinabi ni Elder Ye Gucheng na hindi na siya makakaalis sa lugar na yon, dahil ang tanging utos ng sect leader na si Wang Feng ay labanan ng demonic cultivator para hintayin ang taong papaslang sa kanya. Kaya binalik na ni Elder Ye Gucheng ang kanyang sandata sa lalagyan, dahil naramdaman na niya ang presensya na taong tinutukoy niya. Hindi naman naniwala dito si Great Xuanxia, dahil imposibleng araw na magkakaroon ng expert sa sekta na ito. Sinabi din ni Wang Feng na nandito na nga raw ang taong pinatawag nito. Nagtanong si Great Xuanxia sa kanila kung sino nga raw ang tinutukoy nila. Ang sinabi lamang ni Elder Ye Gucheng sa kanya, na sinasabi lamang ng kanyang sandata na paparating na nga raw ito sa kanilang lokasyon. Hindi nagtagal ay dumating ang isang lalaki na may mahabang buhok, ngunit hindi alam ni Great Xuanxia ay nasa likod na niya ito. Siya ay si Ziman Piaozo na tinatawag din bilang Sword God. Gulat na lumingon sa likod si Great Xuanxia at iniisip nito na si Elder Ye Gucheng ay nakakabahala na. Ngunit ngayon ay may isa pang mas malakas at nakakatakot na kalaban kung ikukumpara silang dalawa. Kaya naisip nito na tumakas na lang dahil wala na siyang kalaban-laban sa dalawang swordsmen at hindi niya magamit ang buo niyang lakas dahil sa misteryosong tao na kinababahala nito. Patakas na nga si Great Xuanxia. Pero si Ziman ay inatake ito gamit ang kaliwang kamay na may enerhiya. Nagtalsika naman ang dugo ni Great Xuanxia dahil tinamaan siya ng espada na galing sa mga daliri na gawa sa enerhiya ni Ziman. Habang si Great Xuanxia naman ay napahiyaw naman ito sa sakit ng natanggap nitong pinsala sa kanyang likuran, bumagsak naman at nagtanong ito kay Ziman na kung ano nga raw ang teknik na ginamit nito. Sumagot naman si Ziman at sinabi nito na isa lang yung simpleng pagwasiwas ng espada na walang pag-iingat. Dagdag pa nito ay hindi yun maituturing na teknik sa espada o kahit bigyan man lang ng pangalan ay hindi siya magpapakahirap.